kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa galit at pagpapakababa at pagpapakataas. Ano ba ang galit? Paano ba nabubuo ang galit sa puso natin? Okay, nabubuo ang galit sa puso natin kapag meron tayong bagay na hindi gusto na nangyayari sa atin. Halimbawa na lang para mas madali ninyong maunawaan. Halimbawa na lang kapag merong nag-uutos sa atin, di ba? Kapag merong nag-uutos sa atin at nagkataon namang meron tayong ginagawa, di ba? Nakakaramdam tayo ng galit. Kasi minsan pinipili nila tayo sa bagay na hindi natin gusto. Isa pang halimbawa, kapag merong nagagalit sa atin, kahit ayaw natin magalit, ay nakakaramdam tayo ng galit. Dahil sa itong pinapagalitan nila tayo, syempre magagalit tayo kasi nga kahit ayaw natin magalit, makakaramdam pa rin tayo dahil ayaw ng katawan natin magpatalo. Sinabi nga dito sa episode verse 4 to 31 to 32, alisin niyo ang anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip maging mabait kayo at maunawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Okay, heto pa ang isa dito sa verse 3 to 2. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng inaon sa lahat ng mga tao. Ang ibig sabihin po nito, maging mapagpigil tayo sa galit natin. Kasi ang galit, kapag sumasabog ang galit natin, maraming bagay tayo nagagawa na makasalanang bagay. Tulad na lang ng paninira natin sa kapwa natin kapag nasasaktan nila tayo. At isa pa kapag napupuno tayo, kapag lagi tayong inuutusan ng mga magulang natin, parang ganyan. Okay, bibigyan ko na lang kayo ng isang halimbawa para mas madali ninyong maintindihan. Kapag may nagagalit sa iyo at magagalit ka rin, ay magkakasakitan lang kayo hanggang sirain yun na ang isa't isa. Kaya kung walang magpapakababa sa inyo, sa madaling salita, kung walang magpipigil sa inyo ng galit, ay magpapatuloy ang away ninyo hanggang magkatampuhan na kayo, di kayo sirain nyo na ang isa't isa. Kaya dapat matuto tayo magpakababa para hindi lumala yung away. Sabi nga ng Panginoon dito sa Roma verse 12 to 19, huwag kayong maghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Heto pa ang isa dito sa verse na to, mga taga-Efeso verse 4 to 25. Mali pala, dito pala sa verse mga taga-Efeso verse 4 to 28. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ito pang isa dito sa Santiago verse 1 to 20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Alam nyo kasi, ang galit ang sumisira sa atin. Kapag laging galit ang nasa puso natin, mayroong pagkakataon na lagi tayo makakasala dahil ang galit ang sentro ng pagkakasala ng marami. Dahil lagi tayong nabubulag ng galit natin, kaya lagi tayo nagkakasala minsan sa Panginoon Diyos. Okay, dito naman tayo sa pagpapakababa at pagpapakataas. Okay, sinabi dito sa Mateo verse 23 to 12. At sino mang nagmamataas ay ibababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ito po ang paliwanag ko po dyan, mga kapatid. Paliwanag na ginawa ko sa pagpapakataas at pagpapakababa ay teorya ko lang naman po ito. Nasa inyo na po, mga kapatid, kung paniniwalaan nyo o hindi itong sasabihin ko. Ang nagpapakataas ay
Sila yung taong di marunong magpigil ng galit at mas inuuna ang sarili kaysa iba. Ang mga matatawag na nagpapakababa, sila yung mapagpigil ng galit kahit nasasaktan na sila. Ang nagpapakataas ay ibababa. Ang ibig sabihin niyan ay dahil mataas sila habang nabubuhay sila sa lupa. Sa kamatayan ay ibababa sila para maranasan nila ang sakit na ginawa nila sa kapwa nila. Ang nagpapakababa ay tataas. Ang ibig sabihin niyan dahil mapagkumbaba sila kahit sobra na silang nasasaktan na hindi sila gumaganti sa mga tao, nagpapahirap sa kanila o nangungutya sa kanila, o kaya kahit di nila kasalanan ay sila pa rin ang nakikipag-ayos sa nanakit sa kanila upang magpakababa at di na lumaki ang galit sa isa't isa. Sa kamatayan ay itataas sila bilang bayad sa hirap na tinis nila habang nabubuhay sila dito sa lupa. Kapag may nagalit sa iyo o sinaktan ka at magagalit at sasaktan mo rin siya, ay magkakasakitan lang kayo hanggang sirain nyo na ang isa't isa. Kaya kung walang magpapakababa sa inyo, sa madaling salita, kung walang magpipigil sa inyo ng galit, ay magpapatuloy ang away ninyo hanggang sirain nyo na isa't isa o di kayo makatampuhan na kayo isa't isa kung magkapatid kayo. Kapatid nyo man yan o kapitbahay o hindi, dapat tayo magpakababa dahil yun ang tamang gawin natin sa buhay natin upang mapasaya natin ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. Sinabi nga po dito sa Santiago verse 4-10, mga kababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Sinabi nga po dito sa Santiago verse 1-21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagkumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Ngunit sinabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din, at ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman, at ang sino magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Ang ibig pong sabihin po nito, mga kapatid, huwag nating pagsabihan ng masama ang ating kapatid. Alam ko naman na minsan nagagalit tayo sa ating mga kapatid, kaya napagsasabihan natin sila ng masama, pero mali po yun, mga kapatid. Lahat naman po tayo mga kapatid ay nakakasala. Walang tao na hindi nakakasala. Kaya kung nakagawa man tayo ng mali sa ating mga kapatid, dapat wag na po natin yung ulitin bilang pagpapakita sa ating Panginoon na totoong nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Kung sa salita lang po natin sasabihin ng salitang sorry po Panginoon, para lang tayo nagsasalita na walang bunga o walang laman. Sabi nga po dito sa Mateo verse 3-8-9, patunay muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, huwag nating daanin sa salitang paghingi lagi natin ng tawad sa Diyos. Mas maganda kung patunayan muna natin sa gawa ang paghingi natin ng tawad bago po sa salita, upang magkaroon po ng bunga ang ating mga sinasabing paghingi ng tawad sa Diyos. Okay, hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana po nakatulong po sa inyo itong ginawa kong video. Alam ko po na ito lang po ang unang ginawa ko, kaya po pagpasensyaan nyo na kung medyo paputol-putol po yung mga ginagawa ko. First time ko lang po kasi ito, kaya pagpasensyaan nyo na po sana. I hope na makatulong sana ito sa inyo, mga kapatid. Amen.